Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Siyempre, meron na naman tayong pag-uusapan mga kabayan. Eto na nga, napakainit nito mga kabayan. Ang sabi mga kabayan ng impeachment court, pagka hindi nag-comply, etong mga prosecutor or yung lower house mga kabayan sa ginawang aksyon ng impeachment court or nitong mga judge, senators, dyan sa impeachment complaint na yan mga kabayan, pwede silang ma-cite in contempt. Ano kayang pakiramdam mga kabayan na sila naman yung ma-cite in contempt sa palagay ninyo? Tingin ko lahat tayo mga kabayan magdidiwang pagka na-cite in contempt yung mga yan. Sino bang mga prosecutor na maiiwan dyan sa 20th Congress? Nandiyan si Chua, si Luistro, sino pa? Si Gutierrez yata mga kabayan, kasama din yata na prosecutor. Sino pa? Ewan ko mga kabayan, hindi na natin masyadong bilang kung ilan pa silang matitira or yung na-re-elect na magiging prosecutor. I-comment nyo dyan mga kabayan sa baba kung sino pa yung maiiwang prosecutor sa 20th Congress. At isa pa mga kabayan, tinawag ni Senator Marcoleta na kung ang Congress kung dumali mga kabayan, tira pasok. Bahala. Kumbaga tumama o hindi, okay lang, Diyan patungkol sa 200 pesos hike para sa mga empleyado. Yan ang sabi ni Senator Marcoleta. At isa pa, itong si Gwen Garcia mga kabayan, pinatungan ng guilty ng ombudsman ni Martires mga kabayan patungkol dun sa issue kasi may in-issue mga kabayan ang ombudsman patungkol diyan kay Gwen Garcia, pakinggan nga natin mga kabayan. Siyempre bago tayo magpatuloy sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, maraming salamat. Sa mga hindi pa, siyempre inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe nang sa ganoon ay maging updated kayo sa mga video yung ina-upload natin. At pangalawa mga kabayan, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share. Magbigay din kayo ng inyong mga comment dyan. So anyway, bago tayo magpakahaba-haba pa ng mga sasabihin dito, simulan na natin mga kabayan itong balita na to kay Gwen Garcia. Ito, pakinggan natin. Hinatulang guilty ng ombudsman si outgoing Cebu Governor Gwen Garcia para sa kasong indirect contempt. Pinagbumulta rin si Garcia ng 30,000 piso kaugnay ng hindi niya pagtalima sa ipinataw sa kanyang 6 na buwang preventive suspension without pay sa kabila ng immediately executory nature nito. Para yan sa iwalay na kasong grave abuse of authority matapos bigyan ng special permit ang isang construction company ng walang environmental compliance certificate mula po sa DNR. Ayon sa ombudsman, natanggap ng gobernador ang kopya ng suspension order noong April 29. Depensa noon ng gobernadora na may temporary restraining order o TRO sa suspension order ang Court of Appeals kaya wala umunong legal na basihan para patawan siya ng indirect contempt. Pero sabi ng ombudsman, May 15 lumabas ang TRO at labas na sa intervening period na April 29 hanggang May 14. Ayon sa kampo ni Garcia, natanggap na nito ang bagong desisyon ng ombudsman at maghahain sila ng motion for reconsideration. Nanindigan si Garcia na natanggap ng ombudsman ng 60-day temporary restraining order na inisyu ng Court of Appeals laban sa preventive suspension. Tapos ngayon si Garcia mga kabayan. May laging sangkot sa ito si ano bang pangalan nito mga kabayan, yan nasa Comelec. Diba? Ang dami din galit diyan. Dito ngayon mga kabayan kay Gwen Garcia. Ayan, sabit mga kabayan sa pagbibigay ng permit na hindi pala dumaan sa tamang proseso. My goodness. Tapos ka ngayon diyan si Ombudsman Martires pa, yung kakalabanin mo, napakatuwid yan mga kabayan. Pag yan ang nagbigay ng desisyon, matik yan mga kabayan. Talagang merong mga basihan yan at ebidensya. Nako, tunay. Alam naman natin mga kabayan yan si Ombudsman Martires. Hindi yan mga kabayan madadala sa mga padali nitong mga to, Alam natin mga kabayan na talagang yan yung nagtatrabaho at nag-iimbestiga, naayon mga kabayan sa saligang batas natin. So anyway, pakinggan muna natin mga kabayan itong kay Senator Marcoleta. Itong patungkol na to sa 200 pesos hike para sa mga empleyado kasi ang dami mga kabayang sumisisi ngayon sa Senate kasi nasa Senate na daw, bakit daw hindi pinasapasa kaya ngayon ang mga senador mga kabayan sumasagot na rin patungkol diyan sa 200 na yan, nakasalanan mga kabayan ng mga congressman. Kaya sabi dito mga kabayan ni Senator Marcoleta, tira pasok o pakinggan natin mga kabayan. Kasi ganito yan. Opo. Yung version namin, 200 pesos. Ayan.
madali kasi yun. May populist kasi ang banat dito eh. Siyempre, palakpakan yan. Siyempre, kung mas malaki, palakpakan. Yes. Ang traditional kasing sistema natin, para bang ang nangyayari, ang House of Representatives, reckless. Opo. Yan ang tira, ano. Okay. Kayo naman kasi, pag tumira, tira bulag eh. Ganun, ano? Tira bulag pala. Masyado reckless. Akala ninyo, kung mo baka 200, kung mo ba papalakpakan kayo ng taong bayan. Eh kami naman kanya ang mas umiintindi. Kami yung, kumbaga sa truck, kami yung clutch, kami yung nagbabalanse. Yan, opo. Sa kanila naman kasi 100. Sa Senado. Senado, opo. Ngayon, siyempre magdidebate yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa Senado, sila daw yung, ngayon, party na rin ako ng Senado, di ba? O nga pala mga kabayan, maaalala ko, no. Itong si Soto nga pala, no, mga kabayan, tumira na rin, no. Tirang pasok din, mga kabayan. So noon, ang sinasabi niya, meron daw na kumbaga lumalapit sa kanya at pinatatakbo siya na maging Senate President. Abay ngayon, mga kabayan, alam na, no, yung kanyang posisyon patungkol dyan sa impeachment na yan. Pinagmamalaki niya, mga kabayan, na siya daw ang gumawa or author, no, ng impeachment na yung nangyari, mga kabayan, kay Chief Justice Corona. Siya daw, mga kabayan, na nag-author doon ng mga rules. Oh my goodness, mga kabayan. Kaya ngayon, tinitira niya si Chis Escudero, no? Pero tayo, mga kabayan, dito tayo kay Senator Marcoleta, no? Dapat ito, no, ang sumunod na Senate President. Kasi, mga kabayan, abogado. Napakatagal na nito, mga kabayan, dyan sa Congress. Diba? At saka matalino, mga kabayan, at mayroong paninindigan. Doon tayo, mga kabayan, sa alam natin na, kumbaga, talagang ilalaban ka kahit saan diskusyon. Kasi alam niya yung kanyang ginagawa, mga kabayan. Si Soto ba? Ano ba yan? Abogado ba yan, mga kabayan? Kahit pa sabihin mo na napakatagal na niyan dyan sa Senate, no? O ilang beses na yung naging Senate President. Abay, mas maganda yung may alam sa batas, mga kabayan. Hindi yung mga experience lang. Diba? Eh, nag-aral pa ng law ito, mga kabayan. Diba? Eh, si Soto, hindi naman, mga kabayan, abogado yan. So, mas maganda do talaga, mga abogado, mga kabayan, yung nangunguna. Para nasa ganun, alam yung ginagawa. Diba? Tingnan mo si Chis Escudero, no? Kita ninyo kung magdesisyon na ayun, mga kabayan, doon sa rules nila, diba? O, tuloy natin, mga kabayan. Kaya lang ang aming inaugural session, sa July 28 pa. Kaya technically, hindi pa ako kasali doon. Kaya lang, meron pa naman hanggang ilang araw pa. May isang linggo pa ba? Para kung bago magtapos? Bago magtapos. Nagsinadya ni Jorben tayo isang araw po eh. Nung 11 mismo. Wala na. Wala na, sinadya Jorben na po Iniisip kayo. pa yung impeachment kasi. Opo. Wala na. Wala na po, hindi na talaga. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi nila? Eh, ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Eh, pinasa nyo niya itong 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos, sabi niya, pinasa nyo sa amin. Kaya tuloy nagagalit yung mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa kamara na Senado ang nagkulang. May pagkakamali kung bakit hindi na ipasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali nyo kayo pag nandito na sa amin. Yun, pero kayo, tinulugan ninyo. Tama kayo. Yung impeachment. So, ito, pangalawa na ito. Kailan nyo lamang ipinasa sa third reading, pero kami naghihintay kami 100. Opo, 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, maraming panahon, natalaki ng maayos. baka hindi na tayo nag-bycam, inadapt na lang natin. Total, 100 tayong pareho. Sasabihin namin sa inyo, okay, so i-adapt nyo na lang ang Senate, o kaya i-adapt namin na sa inyo, wala ng bycam, tapos. So, ito nangyari, sisihan. Wala tuloy na ipasa. Wala tuloy na probecho ang mga magagawa. Samantala, kung tutusin, kahit 150 na lang siguro, parang pumunta na lang sa gitna. Ako sa totoo lang, kay 150, kay 100, akong tatanungin ninyo, kasi sa taas ng bilihin ngayon, totoo. hindi na talaga makahabol yung kinikita doon sa presyo ng bilihin. Totoo po. Ito recognize natin. Kaya kung sabi, kung 100 pesos kung Sen, sa loob ng 20 araw, hindi mga 2,000 rin sana yun. Ang may dadagdag. Kailan lang ipinasa, di ba? Opo, nung last week lang po. Pero pinasa, yung version ng Senate, kailan pa? 2000, last year pa po, pasado na. Hintay nga sila ng hintay sa version ng Kamara. Ang sabi ng Kamara, i-adapt nyo na lang yung 100 pesos para maipasa na natin. Kasi kung ipapasa natin yung 200, may pangamba kami na baka ibito rin ng Pangulong Bongbong, hindi sasang-ayon ng mga negosyante dyan. Ayaw na economic team eh. Meron na silang statement eh. Kasi nga, ang mangyayari nga naman, hindi kasi pare-pareho ang kalagayan ng ating mga negosyo rito. Meron talagang kayang-kaya. Kahit siguro 500, kaya pa yun eh. Tama kayo. Kahit 1,000 sa totoo lang, meron talagang kaya. Ako, ina-advocate ko nga, yung lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya, nakasama sa 1,000 top corporations. Okay, 1,000 top corporations. Kung ako lang maring i-file ko yung bill na. Yung lahat ng kumpanya nakasali sa 1,000 top corporation. Opo.
increasean yung kanyang mga 100%. Aba, di times 2 yung kanya. Sino kaya mga kabayan ng author, no? Or sponsor nung bill na yon na 200, no? Bakit hindi nila napag-aralan yon? Dapat si Senator Marcolita na lang nag-author nun, di ba? O sa kanyang committee na lang mga kabayan na-discuss yung 200 na yan. Baka sakali mga kabayan 150, no? Inadapt na lang siguro nila yung 100 na matagal na palang naipasa ng Senate, 'di ba mga kabayan? Yan yung problema kasi, no? Tama yung sinabi ni Senator JB mga kabayan, ay ni Senator Estrada na kung saan talaga itong kamera kumbaga papogi lang mga kabayan. Kaya ito tama rin yung sinasabi ni Senator Marcoleta na dapat, no, ang patawan ng mga ganong kumbaga ipatupad yung 200 pesos sa hike na yon ay yung sinasabi nito na mga malalaking kumpanya, kasi yun mga kabayan talagang kumbaga napakalaki na nung market noon, o di kaya naman kayang-kaya talaga na magpasweldo or magdagdag ng sweldo ng ganong kalaki mga kabayan, unlike dun sa mga kumbaga maliliit na negosyante, no? Hindi talaga mga kabayan makakasabay doon. Tapos pagka nag-complain mga kabayan ng empleyado kasi hindi sumusunod ang maliit na negosyante or maliit na maliit na negosyo mga kabayan, nag-complain niya sa DOLE, tapos ang maliit na negosyo mga kabayan sarado for sure. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Estrada, no? Ni Senator Jinggoy na talagang magkukulaps mga kabayan ng ating bansa, no? Pagka ganon. Kasi maraming mga magsasara na kumpanya kasi nga napakataas ng mataas, no? Yung magiging additional na pasweldo sa mga empleyado. Tayo naman mga kabayan, empleyado din, no? Siyempre gusto natin malaki yung sweldo, pero dapat isipin din natin yung mga maliliit na kumpanya, no, na sumusunod naman sa batas na kailangan magpasweldo ka ng minimum, no? Pero kung ganyang kalaki naman mga kabayan, baka magsara na lang, no? Kasi yung hanap buhay o yung kinikita ng kanyang maliit na negosyo mapupunta lang sa empleyado. Ang dami mga kabayan binabayaran diyan. Meron kang tax, may binabayaran ka mga permit, syempre bayad mo sa pwesto, mga kuryente, tubig, lahat na mga kabayan. Meron pang SSS at pag-ibig, no? Anyway, mga kabayan, tuloy natin to. Oo. Doon lang magsimula. Alam mo kung bakit? Kaya niya eh. May katama kayo, may kakayahan yan. Pwede nating palituin. Yung kinita ninyo, tubong lugaw na kayo ngayon. Sa baba ng salaries na inyong sinubigay sa empleyado ninyo. Ibinibigay, ipinambabay, sinusweldo sa inyong mga magawa. Ano na yan? Timely na yan. Totoo. Na kailangan doblehin natin. Kasama sa top 1,000 corporation, Meralco, no? So, sa mga tweet, meron kasing kumpanya, hindi niya kaya talaga. So, kasi legislated to, wala kang magagawa. Across the board to eh. Nationwide po implementation yan. Kaya nga meron tayong, di ba, may mga wage board na. Yes, regional tripartite wages. Ngayon, pagkaan mo, talagang medyo delikado talaga yung legislated. So, siguro as a compromise, siguro kung ginawa nilang 150, at saka siguro, December man lang yun, kaya January. O Pebrero, pwede pa ng Panahon Pebrero. pa sana para dinggin. Di ba? Hindi yung Hunyo na eh. Wala. Hanggang sa magsinod yan. Nag-celebrate ang Kamara, yung pala, nagpalakpakan, nung ipinasa, hindi pa pala naibigay yung mga dokumento sa Senado, kaya sabi ng Senado, nagpalakpakan kayo, saan na yung papeles? Ipinasa pala, this week lang, parang Tuesday ata o Wednesday lang, parang Monday. Nagpaliwanag yung bagong tagapagsalita ng HOR eh. Pero anyway, iyan. Ayan mga kabayan, no? Talagang mali, no? Ang may mali dyan mga kabayan, Kamara, kasi napaka-late, 2 days before end of session ng Senate bago nila ipinasa. Nako, talaga naman mga kabayan, itong mga congressman na to, no? Ay papasa yung blame sa mga senador. Gusto kasi, no, na ang pag-initan ng mga tao ngayon at ang focus ng mga Pilipino sa Senate, kasi nandyan din yung impeachment, nandyan yung pinasa nila na yan na 200 pesos hike. Para nga naman lumabas na itong mga senador na to talagang palpak, no? At ang kumbaga walang pakialam sa mga empleyado. Yan yung banat, no? Kasi yan yung makikita mga kabayan ng mga empleyado. Kasi sa Senate ang huling patak nung ipapasang batas na yan, no? Ito mga kabayan, pakinggan naman natin itong balita na to na pwede pala na ma-contempt, no? Yang mga prosecutor na yan sa impeachment complaint ng ating Vice Presidente. Nako, tapos kayo ngayon di yan. Husay kayo.
Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaring i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Tapos mga kabayan, sino kaya ang magmo-motion diyan sa palagay ninyo? Hanggang ngayon mga kabayan, wala pang sagot, no? Ang prosecutor na yan sa impeachment natin Vice Presidente. Samantalang ating Vice Presidente, mga kabayan, ready na, no? Naghahanda na mga kabayan sa pagsagot diyan sa pagpapasomon about sa impeachment complaint, no, mga kabayan, sa ating Vice Presidente. Kita ninyo, ha? Samantalang itong mga prosecutor hanggang ngayon di pa nakakasagot, mga kabayan, sa ginawang aksyon ng mga senator judge. Tapos kayo, ano kaya pakiramdam ng ma-citing contempt yung mga yan, mga kabayan? Napalagay ninyo, mangyari kaya yun? Pero tingin ko mga kabayan, talagang pagkaya ni nangyari, marami ang magpapalakpakan, isa na tayo diyan. Diba? Alam ko kayo diyan, sigurado matutuwa kayo pagka pag na cite in contempt itong mga congressman na to. Mag-move for contempt. Yung buong House ba iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga, ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari. Wala pang action ng korte. Wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Tama. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan. Yan yung dapat gawin, mga kabayan, no? Hindi yung mga pa-pray over, pa-press code. Hindi yan yung legal kasi yung impeachment court ay korte na, mga kabayan, no? Kasi nga nag-convene na sila patungkol diyan sa impeachment complaint. At pangalawa, sinasabing makakatawid. Anong sabi ni Senator Marcoleta? Pagkaya na itinawid nila, talagang alam na, mga kabayan. Itagaan nyo sa bato. Yan yung sabi ni Senator Marcoleta. O ito na, mga kabayan, maraming salamat, no? Hanggang dito na lang yung ating video at tayo na naman napasarap. Anyway, no? Ano kayang balita na, mga kabayan, kay PRRD, no? Saan kaya siyang, wala tayong idea, no? Pero itong mga banateros, mga kabayan, mayroon silang alam, no? Kung saan si PRRD mapupunta. Tayo, mga kabayan, wala tayong idea kung saan. Kasi yung iba, mga kabayan, na sinasabi nila dyan daw sa Kuala Lumpur, Malaysia, dapat, mga kabayan, isang miyembro, no? Dyan sa International Criminal Court, no? Yung kumbaga magkukup-kup kay PRRD. Yung mga nagsasabi, mga kabayan, katulad ko, nasabi ko rin na dapat sa Pilipinas, no? Kasi Pilipino si PRRD. At pangalawa, isa siyang dating Pangulo. Ay hindi pala, mga kabayan, pwede. Kasi ang Pilipinas ay 2019 pa, wala na dyan sa ICC na yan or hindi na member ng ICC. Kaya hindi pwede, mga kabayan, sa Pilipinas. At saka, totoo din, no?
yung nabasa natin na comment na talagang dapat hindi si PRRD mga kabayan sa Pilipinas dalhin. Kasi unang-una, siyempre mahina na si PRRD, maraming galit kay PRRD, no? Yung security niya mga kabayan, baka mamaya, no? Magaya kay Aquino, diba? Baka lang mga kabayan, alam nyo ngayon ang bansa natin, talagang mataas na naman ang crime rate. Hindi natin alam mga kabayan na pwedeng mangyari. Tapos ito si Torre mga kabayan, may bagong pautot to, no? Sinasabing pag ang mga pulis daw na hindi sharpshooter, kukunin ng baril at papalitan na lang ng itak. Akalain mo yun? Ang tibay mag-isip. Dapat jantok na lang ibigay mo para nang sa ganun hindi pa makasugat, no? Kaya naman, no? Anyway mga kabayan, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan. See you sa susunod na video.